magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share at comment na rin po. Comment na rin po kayo sa mga gusto niyo pong applyan para ako na po yung mismong maghahanap sa inyo. Tulungan ko po kayo maghanap ng mga legit agency para hindi rin po kayo ma-scam. At syempre, may mga agency tayo na pwede nating pagpilian sa mga mabababang pwedeng paggastusan kasi iba-iba sila ng requirements or iba-iba silang mga placement fee kung meron man po. So, yun. So, pag-uusapan natin ngayon, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Marami kasi nagko-comment sa akin papuntang Turkey. So, good news po sa mga first-timer. So, yung mga hindi po nakanood, last year, meron na po akong agency. Hindi ko agency Meron na po akong alam na agency na pwede nyo pong applyan sa mga first-timer. At syempre, sa mga ex-abroad. So, ilalagay ko na lang po sa baba, sa description box. Kung hindi nyo po alam description box below, sa baba po may title po. Meron pong arrow sa bandang kanan. I-click nyo lang po at bababa na po bababa po ko sa yung details po doon. Ilalagay ko po yung video ko doon para po mapanood nyo rin po. Yung mga first-timer po at ex-abroad na naghahanap ng legit agency bound in Turkey bilang isang nanny or kasambahay sa nanny. So, good news po. Last year kasi nag-upload ako ng vlog. So, 900 USD. So, depende kasi sa palitan ngayon. Kasi taon, nag-increase sila ng 100 USD. So, napakalaking bagay na ang isang buwan bilang isang kasambahay or nanny po sa Turkey ay humihigit na masahod na 1,000 USD. Kung ang palitan po sa Philippine Peso ay 58 per pesos. So, sa USD po, kung 1,000 times 58, so 58,000 a month. Ang laki! Mas malaki sa lahat talaga bilang isang nanny sa Turkey po, 58,000. So, depende po kasi palitan, pwede maging 56, 57, 55. So, ngayon kasi around 58. So, meron kang 58,000 monthly na sahod bilang isang kasambahay or nanny po sa bansang Turkey. At pinakamaganda po dyan, tumaas na rin po yung allowance, travel allowance po. Every time na magde-day off kayo once a week, 700 TL na po ngayon. So, pwede nyo ipunin yun at pwede nyo rin po ipandagdag sa pagpapadala ninyo kung gaano po kayo katipid. Syempre, hindi naman natin masasabi na lahat ng employer talaga nagpro-provide ng pagkain natin. So, pwedeng 450 or 500 TL, isave mo for 1 week mong pangkain. Tapos yung 200 tabi mo, ipandagdag mo kung kailangan magpapadala. Kasi ganun ako mag-save ng pera talaga kapag nasa abroad ako, nagtatabi ako talaga. So, yun. Tapos, ang pinakamaganda pa nun, wala nang magrereklamo sa day off kasi 24 hours na ang day off. Kada magde-day off ka, ngayon na po ang pataharan sa Turkey is ganun, 24 hours na po yung day off. At every 2 years, meron kang 1 month na bakasyon sa Pilipinas kung uuwi ka po kapag tapos ka ng kontrata. Napakaganda compare talaga sa iba, 2 weeks lang, 3 weeks lang. Dito, 1 month ang bakasyon mo. Pinaka maganda po kasi dito, kung hindi man po kayo nakakapanood, may nag-hire na rin pong mga first-timer. Ilalagay ko po sa description yung agency at yung mga ex-abroad. So, bawat agency po ay may iba't iba po silang bayaran or requirements. Meron kasing agency na babayaran nyo lang po kayo, mag-a-apply po kayo, babayaran nyo lang po is sa visa. 200 USD. So, hindi po yung Philippine Peso. Kailangan nyo po ipapalit yung Philippine Peso nyo sa USD, sa visa po. At kailangan bago po yung dollar. And then, yung pangalawa naman pong agency, meron kasing agency na gagastos ka ng 200 USD sa visa at medical. So last year kasi, nasa 5,500 Philippine Peso. So, meron namang agency na nabanggit ko last year, meron kasi silang sub-agent or agent, 10 or 20K ang sub-agent. Tapos medical. Ang medical kasi last year 5,500, di ko lang alam ngayong taon eh. So, depende rin kasi sa agency kung magkano yung medical ninyo, and then yung sa visa, 200 USD. So, tatlo ang choices na pwedeng pagpilian. Ako kasi pinakamagandang choices, yung sa USD lang, around 11, wala pang 15K. Pero kung
Ayan, kung galing po kayo sa probinsya, mas malaki po yung gastos ninyo. So, lahat po tayo na mag-a-apply sa Turkey, kanya-kanya po tayo ng gastos. At depende rin po sa lokasyon nyo kung saan kayo nakatira, yun po yung gastos nyo. Kung halimbawa galing kayong probinsya, syempre, eroplano ninyo, back and forth. Kaya marami rin talagang umaaray sa pag-apply sa Turkey. Unang-una, 2 to 3 months ang processing ng papel nyo kung magkaroon man po kayo ng employer na. Tapos, sana ingatan nyo rin po yung sarili nyo dahil sa medical, pag na-unfit po kayo, another ilang weeks pa po yun or 1 month, the worst, kung 1 month. So, ingatan nyo po yung sarili niyo na magkakakain ng matataba at mga soft drinks. Kailangan po is healthy muna. Yun po. Tapos, marami kasi tatanong sa akin, bakit daw ayaw ng ibang employer ang matataba? So, hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Pero, usually kasi talagang siguro pinaan din ng iba dahil masyadong malikot yung mga bata sa Turkey, masyadong hyper. Kailangan ready to fight ka, meaning ready to run ka talaga takbo dito, takbo doon. Kasi siguro hinahired nila mostly ang mga pampapayat. Pero meron naman kasi nakikita natin, may mga nag-a-apply na hired naman sila kahit mataba. So, at depende rin po iyon sa experience ninyo kung gaano nyo kayang i-handle yung bata. Kasi normally talaga ang problema daw talaga doon is mga bata, masyadong hyper. Yun. Siyempre, pakikisama rin sa amo. Kaya mas mainam. Maganda rin pala, nakalimutan ko. Maganda rin pala ang Turkey dahil every 2 years, meron kang 1 month na bakasyon. So, kahit pa paano makakapagpahinga ka. At every time na matatapos mo kontrata mo, kung lilipat ka man sa ibang amo, kung 1,000 USD ang sahod mo, so pwede yung ma-increase kasi. Depende, syempre, ma-appreciate ng amo mo, pwedeng mag-increase pa lang yun. Wala pang 6 months or 3 months o wala pang 1 year. Tapos kung patapos mo yung kontrata mo, depende na lang kung gi-stay ka pa sa kanya. Pero kung lilipat ka, mas malaki yung magiging offer sa'yo. Ganon kaganda ang Turkey compare sa iba na kahit na may day off ka, sariling budget mo, sariling bulsa mo, yung ibabudget mo yung sarili mo para sa mga panggastos mo, lalo na pag holiday mo or day off mo. Ito kasi sa Turkey, kada day off mo, once a week, meron kang 700 TL. Malaking bagay na talaga iyon kasi mahal ang bilihin sa Turkey. Syempre, hindi tayo pwede mag-expect na 100% mabibigyan tayo ng pagkain talaga ni amo. Kaya mas mainam na rin yung 700 TL, magamit mo sa sarili mo 6 days or 6 days na pagkain mo, bumili ka ng pagkain mo para hindi ka magutom. Every time na magugutom ka or hahatid mo yung bata or magpe-play kayo ng mga bata sa labas, meron kang pagkain. Mahirap talaga magtrabaho pagka gutom ka at talagang kulang ka sa pagkain. Kaya kailangan diskarte mo yung sarili mo. Sa mga nagtitipid naman, pwede naman kasing bumili ka ng pagkain around 450 to 500, 6 days, good for 6 days. And then 200 TL, itabi mo para din pandagdag sa pagpapadala mo sa Pilipinas. Mas mainam din kasi na makapag-invest din tayo kasi malaki yung sahod sa Turkey. At syempre, enjoy din yung sarili natin habang nagde-day off tayo. Kaya marami kayong napapansin na kada day off nila namamasyal sila kung saan-saan, kinakain nila yung gusto nila dahil ine-enjoy nila. Kasi nga, ang hirap talagang mag-apply sa Turkey at ang hirap makisama sa amo, lalo na sa mga batang hyper. Siyempre, kulang ka sa tulog. Kaya kailangan i-ready mo yung sarili mo. Bago ka mag-apply, tanong mo yung sarili mo kung kaya mong tapusin ang kontrata sa Turkey. Kasi meron din kasing termination sa Turkey. At kapag hindi mo natapos yung kontrata mo, pwede kang mawalan ng papel. Yung kontrata mo ikakat nila, mas mahirap makauwi ng Pilipinas, syempre gastos mo, at meron mga nanguhuli doon ng mga walang kontrata o pinutol ng amo yung kontrata. So, kailangan ingatan nyo po yung inyong mga kontrata. Pakikisama, syempre 2 taon din naman na habang buhay sa kanila ka. Pwede kang maghanap ng amo after 2 years, at least yung record mo maganda. At syempre, para makaipon din sa magiging future mo.
So, yung mga nagtatanong sa legit agency, lalagay ko na lang po sa description box. Yung mga first-timer po na mag-apply kasi meron tayong mga agency na nag-hired sila ng first-timer. At meron ding mga ex-abroad, lalagay ko na lang po yung details. Pakitignan na lang po. And then, sa mga nagtatanong pa po, pwede po kayong mag-comment sa baba kung ano pong gusto nyong trabaho, hahanapan. Kasi nagtatrabaho din kasi po ako sa abroad. So, bale, kung magkaroon po ako ng time talaga, ako po mismo ang magre-research sa inyo or ang gagawin ko na lang siguro next para kasi mahirap, hindi ko kasi kayang i-vlog lahat eh. Kasi kahit ako, pagod din ako, lang din ako sa tulog. Kaya ngayon lang talaga pagka mayroon akong free time talaga, binablog ko yung mga good news, lalo na ngayon, nag-increase yung turkey ng sahod. Napakaganda kasi, excited ako dahil 58,000 a month. Laking bagay. Kasi nung time na nag-apply ako before, nasa 12 lang, ganyan. So, ngayon 58 na. So, napakalaking bagay talaga. So, ayun po, mag-subscribe po kayo. I-click nyo po yung bell button. And then, para po ma-update kayo sa mga vlog ko, sa mga legit agency po na iba-vlog ko. So, good luck po sa mga mag-a-apply bound in Turkey. Sana po matapos nyo po yung kontrata. Tiis lang po at makakaipon din tayo. So, yun lang po at maraming salamat.